Hello, Aries, Sun, Moon, and Rising. So, pag-usapan natin yung effect ng Mercury conjunction Saturn sa'yo. So, by the way, bago ako magsimula, be sure na nakalike ka sa video na to, nakafollow ka sa aming channel, and dun sa aming Facebook page ha, baka hindi ka pa nakafollow doon, Madam, Space, P, as in Princess, and doon sa aming alagyan mo na rin ng space sa dulo pa para mas madali siyang i-search sa Facebook. Okay? Mag-comment ka na lang din dyan sa baba. Any comments, basta positive, sobrang na-appreciate ko yan. Simulan natin, Aries, no? Check mo yung sun, moon, rising mo, especially yung rising sign mo, ha? Okay, so, nagkakaroon ng Mercury conjunction Saturn in the sign of Pisces, which is ito na sa 12th house mo, ano maaaring maging effect nito sa'yo. So, nakakita tayo dito na, 12th house, it's the house of karma, house of endings. So, nakakita tayo na pwedeng itong effect na ito, by the way, this is happening February 25. Yan, nagkakaroon ng conjunction si Mercury at saka si Saturn. Pero yung effect nito, pwedeng before pa nitong February 25, na-experience na siya hanggang first week of March. So, pwedeng ma-experience pa siya. Okay. So, there could be communication pagdating dito sa mga bagay na dapat i-end sa buhay mo. Like, pwedeng maka-experience ka ng, pakikipag-usap sa anyone or anyhoo, but particularly pwedeng home or mother sa buhay mo because the Mars, no, is forming a square with your Chiron, with the asteroid Chiron in your first house, which is yung si Chiron, nandito siya sa sa Aries, ano. So ito pwedeng someone, no, ang maging dahilan, no, pwedeng someone in your home ang maging dahilan para magkaroon ng particularly big change sa buhay mo, kung ano yung mga dapat na i-end mo sa buhay mo. Okay, yung iba sa inyo guys, be careful kasi I can see a lot of you na pwedeng magkakaroon ng healing sa sarili mo. For example, yung iba sa inyo pwedeng maka-experience ka ng something like hindi magandang effect sa iyong katawan, ano, na kailangan, because 12 house is also the house for hospital, ano. So yung iba sa inyo pwedeng maka-experience ka na, wait lang, parang kailangan ko na baguhin ang aking diet, baguhin ang aking sarili, no? Kailangan mas mahalin ko yung sarili ko ngayon. So yung iba sa inyo pwedeng maka-experience ng mga limitations na ibibigay mo sa sarili mo and mga bagay na i-end mo sa sarili mo kasi alam mong hindi ito nakakatulong para sa iyo. Okay? So kung hindi mo pa na-experience 'yon, pwedeng around this time until the first week of March, ma-experience mo or maranasan mo, may mga magsabi sa iyo kung ano yung mga dapat mo baguhin sa sarili mo para hindi mo sometimes kailangan naman talaga bigyan ng limitasyon ang sarili kasi of course lalo na kung alam mong hindi nakakabuti para sa iyo yung mga ginagawa mo, especially health wise, of course, big transformation pagdating sa iyong mm, sa iyong self, sa iyong sarili, ano, mas mamahalin ang sarili by this time dahil yung iba pwedeng maka-experience ng mga big transformation. Yung iba honestly nakakita ko dito and magiging blunt ako sa inyo kasi this will serve as a warning na rin para sa iba, hindi lang sa health but of course affected din pati si money, no. Yung iba sa inyo kasi pwedeng kailangan mas pahalagahan kung ano man yung mga meron ka. Huwag basta gastos ng gastos, especially pagdating sa home. Yan, kung gusto mong magkaroon ng transformation, babaguhin mo yung tahanan or yung something to do with your home, gusto mong ayusin, gusto mong pagandahin, etc. For now, pwedeng magkaroon ng limitasyon para hindi maisakatuparan yun. But there's this pag-uusap kung ano yung dapat gawin para mas maging maayos, paano mas maging maganda, or paano ang dapat gawain para magkaroon ng mas mas maayos na kasi affected, the Mars is in your fourth house.
So, affected talaga ang home dito, yung iba sa inyo. Kung hindi man yung pinaka-home mismo, pwedeng yung mga tao within the home. So, isa sila sa pwedeng maapektuhan or maramdaman din nila, kumbaga sa'yo, maramdaman ng mga kasama mo sa bahay, yung effect nito, and then pwedeng sa kanila yung effect, and then ikaw, kasama ka kasi kasama ka sa bahay. So, may experience mo na yung mga dapat mong baguhin sa sarili mo na makakatulong sa bawat isa sa inyo sa tahanan ninyo. Okay? So, pwede magkaroon ng some of you, there's a possibility then ng well, nakakita tayo ng big transformation if you do have if you're already married or in a relationship. Yan, Aries. Pwede magkaroon ng big changes pagdating sa iyong home or dun sa iyong partner. Ayan, pwedeng by this time, pwedeng hindi kayo masyadong makapag-usap ng maayos. Ayan, may mga limitasyon pagdating sa pakikipag-communicate dito sa person na kakonect mo, and also yung pag-take ng actions ng partner mo towards you, or you pag-take ng actions towards your partner. Okay? And yung iba naman sa inyo, kung hindi partner, pwedeng women in your life, mga babae sa buhay mo. O, yeah, particularly mother, kasi the Mars is in the sign of Cancer. So, pwedeng yung iba sa inyo magkaroon ng limitasyon para i-take mo yung actions na gusto mong gawin sa iyong mother, or if you are out of the country, no? Pwedeng ganun. Pwedeng kung hindi man sa mother mo mismo, sa hometown mo or sa home place mo, pwedeng magkaroon ng limitasyon dyan. Limitasyon sa pakikipag-communicate sa kanila, limitasyon sa kung ano yung even pagta-travel is pwede magkaroon ng limitations around this time. Okay? So, pwedeng hindi siya agad-agad maisakatuparan sa ngayon. Okay? So, yeah. So, that's it for now. Yung iba sa inyo, if you're not happy sa home, pwede magkaroon ng pag-uusap, pagdidesisyon regarding yun nga, paglipat. Hindi man siya may sakatuparan ngayon, yung pag-uusap pa lang. And or, if you are not happy dun sa mga tao within the home, yun nga, possibility of pakikipag-usap with regard sa partner mo na if you want to end the relationship, that's high chance na mapag-usapan yan around this time. So, be mindful of that. So, yan yung pwede maging effect sa'yo. So, anyway, thank you for watching, Aries. So, I wish you well. I wish you luck, guys. I love you all, and bye-bye.